Ang hirap talaga sundin ng isang bagay na hindi mo alam kung magiging masaya ka ba sa huli o ito na ang magiging dahilan para tuluyang masira ang iyong kinabukasan. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Shantel kung paano niya pinaglaban ang kanyang karapatan bilang isang anak. Lumaki sa mayaman at may kayang pamilya itong si Shantel. Walang kahirap-hirap sa kanya ang lahat dahil sa yaman ng angkan. Ngunit nagulat na lamang ito sa naging desisyon ng mga magulang na ipakasal ito sa isa ding mayaman na binata. Ngunit hindi nagustuhan ni Shantel ang naturang plano ng pamilya. Bago tayo magpatuloy kaibigan, ay kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay huwag kalimutang pindutin ang like button bilang suporta sa ating channel. Kaya naman nag-isip ng paraan ng dalaga upang hindi matuloy ang binabalak ng pamilya. Isang hapon noon, sinubukan ng dalaga na maghanap ng isang lalaking pwedeng magpanggap bilang nobyo nito. Kaya naman nagtungo ito sa isang lugar kung saan maraming mga pulubi na maaari niya pwedeng pangtakip butas. Excuse me, sino dito ang gustong sumama sa akin ngayon? Bibigyan ko kayo ng $50. Dahil sa kanilang narinig, marami ang nagsitaasan ng kamay para sumama sa babae. Ngunit hindi gusto ni Shantel ang mga ito dahil maangas ang dating. Sa isang sulok, napansin niyang isang lalaki na tahimik lamang at kasalukuyang natatahi ng kanyang damit. Mukhang ito ang natitipuhan ni Shantel para ipakilala sa kanyang angkan. Ikaw, mister, ayaw mo ba ng pera? Mukhang sira-sira na ang damit mo. $50, panigurado akong makabili ka ng bagong damit. Pwede ba, miss? Hindi ako interesado sa gusto mo. Marami din na may gusto. Sila na lang ang piliin mo. Ah, talagang pa-choosy ka pa ha? Magkano ba gusto mo para pumayag ka lang? Gusto ko $100. Sige, deal. Yan lang palang katapat mo eh. Oh, ito na. Ang pera, $100 yan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung maaari lang, ibigay mo yan sa mga kasamahan ko dito. Nako pare, maraming salamat sa biyaya mo ha. Nakakabili na ako ng damit nito at pagkain. Okay, tara na. Sasama na ako sa'yo. Tumayo agad ang pulubi at sumunod kay Shantel sa loob ng isang sasakyan. Miss Shantel, sino siya? Baka magalit ang mami mo. Isang basura na nakapasok sa sasakyan. Pwede ba Kuya Mike? Pagtuunan mo lang ng pansin ang pagmamanihom mo? Pasensya ka na, Miss Shantel. By the way, Kuya Mike, idaan mo muna kami sa salon ni Giselle. Gusto kong maging maayos at presentable ang lalaking ito. Habang nasa biyahe ang mga ito ay tahimik lamang itong si Brian. Hindi nga siya nagtanong kung ano ba ang kanilang gagawin. Nagpatuloy lamang ito sa pagtatahi ng kanyang damit. Mister, pwede bang itigil mo muna yung ginagawa mo? Lahat ng gusto ko ay gagawin mo dahil binayaran na kita ng $100. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa harapan na sila na ngayon ay isang sikat na salon. Shantel? Nakakagulat ka naman. Hindi ba galing ka na dito kahapon? Oo, Giselle. Gusto ko bihisan mo at ayusan mo ang lalaking ito. Friend, at saan mo naman siya napulot? Baka mamaya may malubha siyang sakit at mahawa pa tayo. Kaya nga Giselle, may mga staff ka naman dito hindi ba? Kaya paliguan mo siya. Suotan mo siya ng magandang damit. Ano bang balak mo sa kanya, friend? At isa pang pulubi ang napagtripan mo. Basta Giselle, sundin mo lang lahat ng inuutos ko sa'yo. Nagsimula ng pinaliguan nila ang pulubi. Ginupitan dahil mahaba ang buhok at balbas. Ilang minuto ang nakalipas, lumabas na ang totoong pagkatao ng lalaki. Matangkad, gwapo ang itsura at talagang may matindig na katawan. Napahanga itong si Shantel sa unang pagkakataon na makitang maayos ang panamit ni Brian. Wow! Hindi nga ako nagkamali. Friend, ang gwapo niya. Parang hindi siya totoong pulubin niya na. Akin na lang siya, Shantel. Ano ka ba, Giselle? Ano ka ba, Giselle? Siya nga ang pinili ko kahit mahal ang binayad ko sa kanya eh. Basta, Shantel, kapag ayaw mo na sa kanya, sabihin mo lang. Ako na ang bahala sa kanya. Gagawin ko siyang prinsipe ng buhay ko. Puro ka talaga kalukuhan, Giselle. Sige na, aalis na kami. Kuya Mike, pakihatid mo kami sa Wonjo Hotel. Naroon sina Mami at Daddy. Naghihintay sa amin. Sige, Miss Shantel. Kuya Mike, pakihatid si Mr. Ano nga pangalan mo ulit? Brian.
Oh, Kuya Mike, pakihatid mamaya sa itaas si Brian kapag naroon na ako sa loob. Sige Miss Chantel, ako nang bahala sa kanya. Nauna nang bumaba itong dalaga patungo sa 5th floor, nagmamadali itong maglakad. Brian, tinan mo nga naman oh. Napakaswerte mo naman sa dami-dami ng tao. Ikaw pa napili ni Miss Chantel para iharap sa kanyang mga magulang. Naku, baka magkakagulo doon. Ano ba meron doon, Mike? Bakit ako nakasuot ng formal na kasuotan? Hindi mo ba alam? Makipagkita ka sa mga magulang ni Miss Chantel at paniguradong magkakagulo doon dahil naroon sa loob ang lalaking gusto siyang pakasalan. Pero hindi naman niya gusto ang lalaking yun eh. Kaya pabutihan mo ang pupanggap ha, para naman malaki ang balato mo sa kanya. Para man hindi ka na bumalik sa pagiging pulubi mo sa lansangan. Mike, bakit may natiyat ang dugo mo sa mga pulubi? Pulubi ka ba dati? Ano? Umayos ka dyan ha? Mike, relax ka lang. Baka may blood ka niyan. Ikaw, mainit pa naman ang panahon ngayon. Ikaw kasi, ang dada mo dyan eh. Tumahimik ka na lamang dyan. Hintayin natin ang tawag ni Miss Chantel bago tayo umakyat sa taas. Iha, bakit ang tagal mo? Kanina ka pa namin hinihintay ng daddy mo. Saan ka ba galing? Mabuti na lang at wala pa si Mr. Roy. Oh, ito na pala siya. Roy, sakto lang ang pagdating mo. Narito na si Chantel. Tita, hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Gusto ko na siyang pakasalan. Marami ng pera at panahon ang nasayang. Roy, kaya nga, narito kami para pag-usapan na natin ang kasal. Alam naman namin na ikaw ang dahilan kung bakit bumangon ang kumpanya namin. Mabuti naman kung alam niyo, tita. Gusto ko sa susunod ng mga araw, maayos ng mga papeles para naman makasal na kami ni Chantel. Iha, narinig mo naman ang sinabi ng soon-to-be husband mo. Ma'am, Dad, talaga bang gagawin niyo ito sa akin? Talaga bang ipagpilitan niyo ako sa isang tao na hindi ko naman mahal? Teka lang Chantel, huwag mong sabihin na atras ka sa kasunduan namin ng pamilya mo. Hindi to maaari. Akin ka lang Chantel. No, Roy, nagkakamali ka. Ang totoo, nakikita mo ba ang lalaking papunta rito? Siyang fiancé ko at mahal ko. Nabigay ko na sa kanya ang pagkababae ko. Kaya hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, Roy. Ano? Hindi to maaari. Yan ang totoo, Roy. Siya si Brian, ang totoong minahal ko. Chantel, anong gulo itong pinapasukan mo? Kukunin muli ni Mr. Roy ang lahat ng perang ina-invest niya sa kumpanya. Nasasiraan ka na ba ng ulo? Ano bang trabaho ng lalaking yan? Siguraduhin mo lang na makakatulong siya sa kumpanya natin. Mr. and Mrs. Mondragon, paano to ngayon? Babawiin ko na lahat ng perang pinahiram ko sa inyo or else kukunin ko ang kumpanya. Mr. Roy, bigyan niyo kami ng ilang linggo. Babalik namin ang pera mo. Siguraduhin niyo lang Mr. Mondragon. Kung hindi, pati kayo sa bangketa pupulutin. Sige na, sinasayang lang ang oras ko dito. Umalis na itong si Roy. Samantalang halos bumagsak naman ang mundo ng magulang ni Chantel dahil sa pagtutol ng anak. Dad, Mom, ito nga pala si Brian, ang boyfriend ko. Biglang sinampal ni Mrs. Mondragon itong si Chantel. How dare you, Chantel? Pinapalit mo ang magandang kinabukasan ng lalaking ito? Ano bang pinagmalaki ng lalaking iyan? Maahon ba niya ang kumpanya natin? Binigo mo kami, Chantel. Alam mo, ang mas mabuti pa, umalis ka nga dito. Daddy. Sige na Chantel. Ako nang bahala sa mami mo. Kailangan niyo mo ng pahinga. Dad, sana naman naunawaan niyo ako. Hindi ko gustong makasama habang buhay ang taong hindi ko naman mahal. Umalis ka muna Chantel. Sige na. Ako nang bahala sa mami mo. Ikaw, huwag ka na magpakita pa sa bahay. Kinamuhian kita, Chantel. Lahat ng nasayo mawawala dahil sa katigasan ng ulo mo. Han, tama na. Hayaan natin ang anak natin, na si Chantel. Iyan tayo, Rudy eh. Lagi mo kasing inispoiled yan ng anak natin eh. Kaya tuloy, lumalaking matigas ang ulo. Tuloy na ngang umalis itong si Chantel at Brian. Naglakad na lamang sila palabas ng Wonju Hotel. Hindi na pinagamit ng ina ang sasakyan bilang parusa sa kanyang anak. I'm sorry miss kung dahil sa akin nawala sa iyo ang lahat. Brian, hindi mo ito kasalanan. Ako ang may plano nito para hindi matuloy ang kasal namin. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan ako patungo ngayon.
Pinalayas niya ako eh. Grabe naman yung mami mo, ano? Oo, ganun siya kapag reputasyon ng kumpanya ang nakasalalay. Ano kaya ang sunod na hakbang ni Chantel para mapatawad siya ng ina? Muli pa kaya mabawi ang kumpanya nila o tuloy ng makuha ni Roy? Kaya naman mga kaibigan, huwag nating palampasin ang mas naka-intense pang kwento sa buhay na Chantel at Brian. Abangan natin ang ating part 2.